Ibinenta mo ako sa mismong araw ng kamatayan ni Papa. Nakatayo si Nora habang humahalakhak ang madrastang si Elena, nilulustay ang huling yaman ng pamilya. 50 milyon. Kunin mo na siya, Mr. Costa. Bahala ka na sa buhay niya. Isang tapat na pagtataboy, isang malupit na pagkakanulo, ngunit mali sila ng kinakalaban. Papasok siya sa impyerno upang mabayaran ang utang na loob, ngunit lalabas siya bilang reyna. Handa na ba silang harapin ang puot ng isang pusong ginawang bato? Kahit gawin mo siyang aso para bayaran ang utang ko, wala akong pakialam. Basta siguraduhin mo lang na burado na ang pangalan ko sa listahan ng mga may utang sa kumpanya mo, Mr. Costa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Nora. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa loob ng maliit at madilim na silid na iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang boses ng kanyang madrasta na si Elena ay puno ng katusuhan at kawalan ng puso, isang tono na matagal ng pamilyar kay Nora, ngunit hindi niya akalaing aabot sa ganitong kalupitan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig na lamang ni Nora ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo si Nora sa sulok, yakap ang isang lumang frame ng larawan ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang basag na bubog ng frame, isang sugat na natamo niya kaninang umaga habang nagmamadaling linisin ang kalat ng magarbong handaan ni Elena. Kanina lang, bago pumasok ang mga panauhin, buong tiyaga niyang tinahi ang laylayan ng mamahaling bestida ng kanyang kapatid na si Chloe. Tinitiis ang gutom at pagod dahil sa pangakong pagkatapos ng araw na ito ay makakapagpahinga rin siya. Ngunit ang pahingang ipinangako sa kanya ay ang tuluyang pagtataboy sa kanya mula sa tanging tahanang kinilala niya. Ang ironya ng kanyang sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Habang abala siya sa pag-aalaga sa pamilyang iniwan ng kanyang ama, abala naman ang mga ito sa pagpaplano kung paano siya gagawing pambayad sa kanilang mga kasalanan. Isang matulis na karayom ang bumaon sa kanyang hintuturo nang higpitan niya ang hawak sa larawan, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang dugo ay dahan-dahang pumatak, kulay pulang mantsa sa ibabaw ng nakangiting mukha ng kanyang ama sa larawan. Tila manhid na ang kanyang buong katawan, mula sa kanyang mga paa na tila nakabaon na sa malamig na sahig hanggang sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na malaking bato. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka, isang mabigat na pasanin na tila hindi na niya kayang dalhin. Pinanood niya ang anino ng isang matangkad na lalaki na unti-unting lumalaki sa pader habang papalapit ito sa kanya. Si Gabriel Costa. Ang lalaking ang pangalan pa lamang ay sapat na para magpatahimik sa buong lungsod, ang taong itinuturing na halimaw sa mundo ng negosyo. Hindi nagtagal at naramdaman ni Nora ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang bango ng mamahaling sigarilyo at pino na pabango ay humalo sa amoy ng alikabok sa silid, isang kombinasyon na tila sumasakal sa kanyang katinuan. Walang imik ang lalaki, ngunit ang bigat ng kanyang tingin ay sapat na upang manginig ang mga tuhod ni Nora. Sa harap niya, nakatayo si Elena na may mapanuyang ngiti. Hawak ang isang baso ng wine na tila ba ipinagdiriwang ang isang matagumpay na transaksyon. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng madrasta,
Tanging ang kislap lamang ng kasakiman at kalayaan mula sa pagkakautang na si Nora ang magbabayad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas lalong nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Gustong sumigaw ni Nora, gustong itanong kung bakit, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa larawan ng kanyang ama, humihingi ng tawad sa isip dahil sa kawalan niya ng lakas na protektahan ang sarili. Ang bawat alaala ng pagmamahal na ibinigay niya sa pamilyang ito ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin, walang halaga at madaling tapakan. Sa mga sandaling iyon, ang batang babaeng puno ng pangarap ay tuluyan ng pumanaw at ang tanging naiwan ay isang shell ng tao na handang harapin ang kadiliman. Humarap ka sa akin, Nora. Ang boses ni Gabriel ay malalim, malamig, at walang bahid ng emosyon. Ito ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos na dapat sundin. Dahan-dahang lumingon si Nora, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa hindi maipaliwanag na halo ng takot at pagkamuhi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit tanging ang sarili niyang refleksyon na puno ng pait ang kanyang nakita. Doon niya na-realize na sa mundong ito, ang kabutihan ay isang kahinaan at ang pagsasakripisyo ay isang pagkakamali na hinding-hindi na niya uulitin. Ang tanong na paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya makakatakas, kundi kung ilang patak pa ng dugo ang kailangan niyang ibuhos para tuluyang mabura ang anino ng pamilyang ito sa kanyang buhay. Tumalikod si Gabriel at nagsimulang maglakad palabas ng silid, isang hudyat na dapat na siyang sumunod. Walang lingon likod na humakbang si Nora, iniiwan ang larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng maduming mesa, isang simbolo ng kanyang huling ugnayan sa nakaraan. Habang papaalis sila, narinig niya ang muling paghalakhak ni Elena mula sa loob, isang tunog na tila sumusugat sa kanyang kaluluwa. Gaano kalayo ang kayang liparin ng isang ibong bali ang pakpak bago ito tuluyang lamunin ng gabi? O sapat na ba ang puot para maging bagong lakas sa gitna ng pagkawasak? Hindi lahat ng tahanan ay may dalang init, at hindi lahat ng pinto ay nagbubukas para sa kaligtasan. Habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking tarangkahan ng mansyon ng mga Costa, naramdaman ni Nora ang isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang makapal na tela. Ang mansyon ay tila isang higanting kabaong na gawa sa bato at marmol, nakatayo sa gitna ng kadiliman, at ang bawat bintana nito ay tila mga matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa mga sandaling iyon, alam ni Nora na ang kanyang dating buhay ay tuluyan ng nilamon ng anino ng gusaling ito. Ipinaghinto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan na gawa sa madilim na kahoy. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel habang bumababa ito, at walang pag-aalinlangang sumunod si Nora. Bitbit ang kanyang maliit na valley na tila ba dala-dala rin nito ang bigat ng kanyang buong pagkatao. Sinalubong sila ng isang matandang babae na may mahigpit na pagkakaitit ng buhok, si Nanay Maria, ang punong tagapangalaga ng mansyon. Ang mukha nito ay parang semento, walang emosyon, at ang mga mata ay puno ng pagsusuri na tila binabasa ang bawat kahinaan ni Nora. Maria, ituro mo sa kanya ang kanyang silid sa baba. Ang malamig na utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. At tandaan mo, huwag mo siyang ituring na senyorita. Nandito siya para magbayad ng utang.
Ibigay mo sa kanya ang lahat ng gawaing bahay na hindi natatapos ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Nora. Hindi siya tinignan ni Gabriel bago ito tumuloy sa itaas. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malamig na sahig. Kinabayan siya ni Nanay Maria patungo sa isang maliit na silid sa tabi ng kusina. Isang silid na tila nakalimutan na ng panahon. Amoy alikabok at kalumaan ng hangin at ang tanging gamit ay isang maliit na kama at isang lumang aparador. Ngunit sa halip na umiyak, kinuha ni Nora ang isang basahan at nagsimulang maglinis. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila isang paraan para burahin ang sakit ng pagkakanulo ni Elena. Sa gitna ng kanyang pagod, ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang isiping balang araw. Ang bawat butil ng pawis na ito ay magiging bayad sa kanyang kalayaan. Lumalim ang gabi, ngunit hindi dalawin ng antok si Nora. Ang katahimikan ng mansyon ay paminsan-minsang pinuputol ng mahihinang boses na nagmumula sa itaas, sa silid-aklatan ni Gabriel. Dahil sa matinding uhaw, dahan-dahang lumabas si Nora ng kanyang silid para kumuha ng tubig. Habang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa kusina, napansin niya ang bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Gabriel. Narinig niya ang matitigas na boses ng mga lalaki, nagtatalo tungkol sa mga nawawalang pondo at mga hindi maipaliwanag na pagkalugi ng kumpanya. Tila may malaking gulo sa loob ng kumpanya ni Gabriel, isang bagay na mas malalim pa sa inaakala ng marami. Nang matapos ang pagtatalo at lumabas ang mga lalaki, nakita ni Nora ang isang piraso ng papel na nalaglag malapit sa pintuan. Hindi niya alam kung anong udyok ang nagtulak sa kanya na pulutin ito. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang papel, pinapawi ang mga lukot nito ng may matinding pag-iingat na tila ba isang mahalagang kayamanan ang kanyang hawak. Kahit sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, malinaw na nakita ng kanyang mga mata ang mga numero. Bilang isang taong may likas na talino sa matematika at pinansya, agad niyang napansin ang isang butas. Isang fatal accounting error na nagpapakita ng sadyang pagmamanipula sa mga pondo. Hindi niya napansin ang paglipas ng oras habang nakatitig sa papel. Ang kanyang isip ay mabilis na nagko-compute at nagbubuo ng mga konklusyon. Ang kanyang pagnanais na ayusin ang mali ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Kumuha siya ng isang panulat mula sa malapit na mesa at nagsimulang maglagay ng maliliit na marka sa gilid ng mga numero. Itinatama ang mga maling entry na tila ba ito ang pinakaimportanteng gawain sa mundo. Nakalimutan niya ang kanyang katayuan. Nakalimutan niyang siya ay isang pambayad utang lamang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang maramdaman niya ang isang malamig at malakas na puwersa na bumalot sa kanyang manipis na pulsuhan. Isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humuli sa kanya sa gitna ng kanyang ginagawa. Sa sobrang gulat, halos malaglag ang panulat mula sa kanyang kamay. Ang bango ng pino na pabango at ang kakaibang presensya ng panganib ay muling bumalot sa kanya, mas matindi kaysa kanina. Sino ang nag-utos sa'yo na pakialaman iyan? Ang boses ni Gabriel ay parang isang bulong ng kamatayan sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata, na mas madilim pa kaysa sa gabi, ay nakatitig ng diretso sa nangangatal na mukha ni Nora. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila nagpapahiwatig na sa isang pagkakamali pa ay tuluyan na siyang madudurog sa ilalim ng kapangyarihan ng halimaw na ito. Hindi ko mawala si Nora sa mahigpit na hawak ni Gabriel.
kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kalamnan. Sa halip na magmakaawa para sa kanyang kaligtasan, itinuon niya ang kanyang paningin sa mga numerong nakasulat sa papel, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang lamig ng kamay ni Gabriel ay tila unti-unting lumilipat sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang nakita. Mali ang mga numerong ito, Mr. Costa. Ang mahinahon ngunit matatag na sagot ni Nora, ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng pag-aalinlangan. May kulang na 10 milyong piso sa inyong accounts payable. Kung hindi ito itatama ngayon, magtutuloy-tuloy ang error na ito hanggang sa dulo ng inyong fiscal year. Sinasadya ang pagkakamaling ito para itago ang unti-unting paglabas ng pera mula sa inyong kumpanya. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang pulsuhan. Ang madilim na anyo ng lalaki ay bahagyang umurong at sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, nakita ni Nora ang pagdaan ng pagkabigla sa mga mata nito. Kinuha ni Gabriel ang papel mula sa kanyang kamay at mabilis na sinuri ang mga markang inilagay ni Nora. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng malalalim na hininga ni Gabriel ang maririnig. Matapos ang ilang sandali, ibinaba nito ang papel at tumingin muli kay Nora, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang banta ng dahas sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang uri ng matinding kuryosidad. Saan mo natutunan ang ganitong uri ng pagsusuri? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mas mababa na kaysa kanina. Nag-aral ako ng mabuti, Mr. Costa. Yun lang ang tanging paraan para makayanan ko ang buhay sa ilalim ng puder ni Elena, ang sagot ni Nora habang iniayos ang kanyang gusot na manggas. Hindi niya binanggit na siya ay nagtapos na may pinakamataas na karangalan bago siya tuluyang ibinenta ng kanyang madrasta. Para sa kanya, ang kanyang diploma ay isa na lamang piraso ng papel na walang halaga sa harap ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa halip na sumagot, naglakad si Gabriel patungo sa isang malaking cabinet at naglabas ng ilang makakapal na folder na puno ng mga dokumentong mula pa sa nakaraang 3 taon. Marahas niyang inilapag ang mga ito sa harap ni Nora na nagdulot ng paglipad ng manipis na alikabok sa hangin. Kung talagang magaling ka, hanapin mo kung saan napunta ang pera ko. Simulan mo sa mga lumang record na iyan. Kung mapapatunayan mong tama ka, baka magbago ang tingin ko sa halaga mo sa bahay na ito. Kinaumagahan, natagpuan ni Nanay Maria si Nora na nakasubsob pa rin sa mesa ng opisina, pinaliligiran ng mga bundok ng papel at mga numerong tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at ang kanyang buhok ay magulo na. Ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mukha na hindi nakita ng matandang babae noong unang dumating ang dalaga. Sa halip na dumi at alikabok ng paglilinis, ang tinta at kalkulasyon ang naging sandata ni Nora para makalimot sa sakit ng pagkakanulo ng kanyang pamilya. Bawat numerong kanyang itinatama ay tila isang hakbang palayo sa mapait na alaala ng halakhak ni Elena. Mula sa malayo, sa itaas ng hagdanan, tahimik na nagmamasid si Gabriel. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaikot sa kanyang mukha. Ilang beses siyang nagbalak na lapitan ng dalaga para iabot ang kape, ngunit palagi siyang tumitigil sa bawat hakbang. Hindi siya sanay na makakita ng isang taong hindi natatakot sa kanyang anino.
Isang taong sa halip na tumakas ay mas pinipiling harapin ang gulo ng kanyang mundo. Ang imahe ni Nora na gumagamit ng isang lumang tune sa buhok para itali ang kanyang mahabang buhok habang ibinubunyag ang isang maliit na pasa sa kanyang leeg ay tila isang tinik na bumaon sa konsensya ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, biglang napatigil si Nora. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang particular na lagda sa ibaba ng isang malaking tseke. Ang penmanship ay magarbo, puno ng kumpiyansa, ngunit para kay Nora, ito ay tila isang mantsa na nagpapatunay ng isang malaking kataksilan. Ang lagdang iyon ay hindi kay Gabriel, kundi sa isang taong may apelyidong Costa rin, si Don Arturo, ang tiyuhin ni Gabriel na madalas bumisita sa mansyon. Naramdaman ni Nora ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi lamang ito isang simpleng pagkakamali sa accounting. Ito ay isang planadong pagnanakaw mula sa loob ng pamilya. Habang nakatitig siya sa pangalan ni Don Arturo, narinig niya ang malalakas na yabag ng sapatos sa labas ng mansyon, papalapit sa pintuan. Ang tunog ng pagdating ng isang bisitang hindi inaasahan ay tila isang babala na ang mga lihim na kanyang natuklasan ay may dalang mas malaking panganib kaysa sa inaakala niya. Ang bawat yabag ng sapatos ni Don Arturo sa malawak na salas ng mansyon ay tila isang tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Nora. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng malaking haligi, nakita niya ang matandang lalaki, isang figura ng kapangyarihan at kayabangan. Suot ang isang mamahaling suit na hindi kayang itago ang madilim na hangarin sa likod ng kanyang mga mata. Sa harap nito nakatayo si Gabriel, ang kanyang likod ay tuwid at matigas. Ngunit ramdam ni Nora ang tensyong namumuo sa pagitan ng magtiyuhin. Gabriel, my dear nephew, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ni Don Arturo ay puno ng mapanuyang tamis. Hindi mo kayang patakbuhin ang investment fund na ito ng mag-isa. You're young and reckless. Ibigay mo na sa akin ang kapangyarihan sa pamamahala, and I will make sure our family's legacy remains intact. Don't make this difficult for both of us. Nakita ni Nora ang bahagyang panginginig ng pangga ni Gabriel. Alam niya ang nararamdaman nito, ang galit ng isang taong alam na siya ay pinagnanakawan ngunit walang sapat na ebidensya para lumaban. Si Gabriel ay nakukorner sa sarili niyang pamamahay, ginagamit ang tradisyon at ang pagiging elder ni Don Arturo para pasunurin siya. Sa mga sandaling iyon, tila handa na si Gabriel na bumigay. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak sa ilalim ng bigat ng obligasyong pampamilya. Hindi hahayaan ni Nora na mangyari iyon. Bit-bit ang makapal na folder na punong-puno ng kanyang mga marka at kalkulasyon, humakbang siya palabas mula sa anino. Kunwari ay nagmamadali siya at longlong, sadyang ipinatisod ang kanyang paa sa gilid ng carpet. Ang mga dokumento ay kumalat sa sahig na lumikha ng isang mahinang kaluskos habang ang mga pahinang may pulang marka ay tumambad sa harap ng dalawang lalaki. I'm so sorry, Mr. Costa. Pasensya na po, napaka-clumsy ko. Ang paghingi ng paumanhin ni Nora habang mabilis na lumuhod para kunin ang mga papel, tinitiyak na ang mga pahinang nagpapakita ng maling lagda ni Don Arturo ay nananatiling nakaharap sa itaas. Napatitig si Don Arturo sa mga papel at sa isang saglit, ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapula patungo sa pagiging maputla. Nang ma-realize niya kung ano ang kanyang nakita, ang kanyang pagkagulat
ay mabilis na napalitan ng matinding poot. Kinuha niya ang isa sa mga papel at marahas itong nilamukos bago hinarap si Nora. Sino ka para manghimasok sa usapan ng mga Costa? You're just a filthy servant. Isang hampas lupa na walang karapatang tumapak sa silid na ito. Ang sigaw ni Don Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang dinuduro si Nora. Ang mga salitang hampas lupa ay tumama kay Nora na parang isang hagupit na nagpabalik sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Nora, isang malakas na hakbang ang nagpayanig sa sahig. Si Gabriel ay nasa tabi na niya. Ang kanyang malaking katawan ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ni Nora at ni Don Arturo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Nora, isang galit na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalagang nasa likuran niya. Huwag mong sisigawan ang tauhan ko sa loob ng pamamahay ko, Arturo. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng panganib, tila isang kulog bago ang malakas na bagyo. Si Nora ay hindi basta servant. Siya ang aking analyst, at ang bawat numerong nakita mo sa sahig na iyan ay ebidensya ng iyong kataksilan. Umalis ka na bago ko pa makalimutang tito kita. Napatulala si Nora sa likod ni Gabriel. Sa buong buhay niya, siya ang palaging nagsasakripisyo. Siya ang palaging tumatanggap ng mga sampal at lait para sa iba. Ngayon lang may tumayo sa harap niya para protektahan siya, para sabihing may halaga siya. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pakiramdam ng sipayo ay napalitan ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Dahan-dahang yumuko si Gabriel para tulungan si Nora na pulutin ang mga papel. Sa kanyang pag-abot, ang kanyang mainit na mga daliri ay hindi sinasadyang sumayad sa sugatang hintuturo ni Nora na hindi pa tuluyang naghihilom mula sa turok ng karayom kagabi. Naramdaman ni Nora ang bahagyang pagtigil ni Gabriel. Ang matitigas na mata ng lalaki ay biglang lumambot habang nakatingin sa kanyang sugat, isang tingin na puno ng hindi maipaliwanag na pagsisisi. Umalis si Don Arturo na may dalang sumpa at pagbabanta. Ang kanyang mga yabag ay unti-unting nawala sa labas ng mansyon. Ngunit ang katahimikan sa salas ay hindi naging mapayapa. Habang nakatayo ang dalawa, biglang naramdaman ni Nora ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang phone at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pangalan sa screen. Isang text message mula kay Elena. "Huwag kang kampante dyan, Nora. Alam ko ang bawat galaw mo. Maghanda ka dahil kukunin ko ang dapat na sa akin kahit anong mangyari." Ang takot na akala ni Nora ay nawala na ay muling bumalik, mas matindi at mas mapait. Hindi pa tapos ang laban, at ang anino ng kanyang madrasta ay tila mas lalong humahaba, handang lamunin ang maliit na kapayapaang nahanap niya sa piling ng halimaw na si Gabriel. "Nora, mahiya ka naman sa balat mo. Habang nagpapakasarap ka sa kama ng mayamang iyan, ang kapatid mo ay namamatay sa sakit. Magnakaw ka, pumatay ka, gawin mo ang lahat dahil utang mo sa akin ang buhay mo." Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay parang talsik ng asido na humihimod sa pandinig ni Nora. Bawat salita ay puno ng lason, isang pamilyar na paraan ng manipulasyon na nagpabalik sa kanya sa madidilim na sulok ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Nora sa gitna ng malawak at marangyang banyo ng mansyon. Pinaliligiran ng nagniningning na mga gripo at mabangong mga sabon, ngunit sa loob niya, tila bumalik siya sa pagiging isang batang babaeng nakakulong sa madilim na bodega
gutom at takot. Ang kanyang kamay na humahawak sa cellphone ay nagsimulang mangatal ng marahas. Ang bawat hininga niya ay naging maikli at kapos, tila unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang paligid. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ni Elena ay parang isang kadena na mas humihigpit sa bawat pagkakataon na susubukan niyang maging masaya. Ramdam niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan at ang mga pader ng banyo ay tila dahan-dahang lumiliit para lamunin siya. Sa gitna ng kanyang matinding pag-atake ng takot, hindi na niya napansin ang pagbukas ng pinto. Ang marahas na paghampas ng kahoy sa pader ay hindi niya narinig dahil sa lakas ng dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Ngunit naramdaman niya ang isang malamig at matigas na presensya. Si Gabriel. Nora! Ang boses ni Gabriel ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang hindi maikakailang pag-aalala. Hindi nakasagot si Nora. Napasandal siya sa malamig na tile ng pader. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang kumamot sa kanyang sariling balat sa braso. Isang desperadong paraan para maramdaman na buhay pa siya sa gitna ng kawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, puno ng luha na ayaw pumatak. Nakita ni Gabriel ang cellphone sa sahig na naglalabas pa rin ng matatalim na sigaw ni Elena. Walang sabi-sabing pinatay ni Gabriel ang tawag at ibinalibag ang phone sa malambot na basahan. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Nora. Ang kanyang malalaking kamay ay maingat, ngunit mahigpit na humuli sa mga kamay ng dalaga para pigilan ito sa pananakit sa sarili. Huminga ka, Nora. Tumingin ka sa akin. Ang utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malumanay na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Wala siya rito. Hindi ka na niya masasaktan. Ligtas ka na sa loob ng pamamahay ko. Dahan-dahang itinaas ni Nora ang kanyang paningin. Ang mukha ni Gabriel, na dati ay tila isang maskara ng kalupitan, ay naging malinaw sa kanyang paningin. Nakita niya ang bawat linya ng pag-aalala sa noo nito, ang paglambot ng kanyang mga labi, at ang init na nagmumula sa mga palad nito na nakabalot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Nora at nang hindi nag-iisip, isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel. Naramdaman ni Nora ang paninigas ng katawan ng lalaki. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang likuran. Marahang tinatapik-tapik siya sa paraang tila hindi alam ng lalaki kung paano magpatahan ng isang pusong nagdurusa. Ang bango ng kanyang suit na amoy pino at ulan ay naging tanging proteksyon ni Nora laban sa mundong gustong dumurog sa kanya. Hinding-hindi na niya makukuha ang kahit isang sentimo mula sa iyo. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng may nakakatakot na determinasyon. Mula ngayon, ang tanging obligasyon mo ay sa sarili mo lang. Kinabukasan, paggising ni Nora, natagpuan niya ang isang malaking kahon sa ibabaw ng kanyang kama. Wala itong sulat, tanging isang itim na ribbon lang ang nakatali rito. Sa loob, nakita niya ang 3 set ng mamahaling vest at pantalon na pambabae, gawa sa pinakamagandang klase ng tela na kulay asul at itim. Ang mga ito ay hindi damit ng isang katulong, kundi damit ng isang babaeng may kapangyarihan. May kasama itong isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na matigas at direkta. Ngumiti ka. Magtatrabaho tayo.
Huwag mong hahayaang makita nilang mahina ka. Habang hinahaplos ni Nora ang malambot na tela, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nanatili ang tanong na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Totoo nga bang naghihingalo ang kanyang kapatid o ito ay isa lamang sa mga madidilim na laro ni Elena para muli siyang hatakin pabalik sa impyerno? Ang salamin sa loob ng kanyang maliit na silid ay tila nagpapakita ng isang estranghero. Habang isinusuot ni Nora ang asul na vest na ibinigay ni Gabriel, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng tela. Hindi ito bigat ng isang pasanin, kundi bigat ng isang armadura. Ang bawat tahi ay pulido. Ang bawat butones ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya at ang tabas nito ay tila sadyang ginawa para itago ang lahat ng peklat ng kanyang nakaraan. Inayos niya ang kanyang buhok. Hinayaan itong bumagsak sa kanyang mga balikat ng may kumpiyansa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na niya nakikita ang hampas lupa na tinawag ni Don Arturo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng handang bawiin ang kanyang dangal. Paglabas niya ng silid, naghihintay si Gabriel sa paanan ng hagdanan. Nakasuot ito ng kanyang itim na suit, mukhang mas makapangyarihan at mas intimidating kaysa sa karaniwan. Nang makita siya ng lalaki, sandaling natigil ang pag-aayos nito ng kanyang relo. Ang mga mata ni Gabriel ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga sapatos hanggang sa kanyang mukha, isang tingin na puno ng tahimik na paghanga na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Nora. "Handa ka na?" Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong lalim na tila humahaplos sa pandinig ng dalaga. Tumango si Nora. "Handa na ako, Mr. Costa." Pagdating nila sa headquarters ng korporasyon, ang bawat mata sa lobby ay nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan at tsismis ay tila mga bubuyog na humuhuni sa bawat sulok. Sino siya? Mistress ba siya ni Sir Gabriel? Bakit siya nakasuot ng ganyan? Naramdaman ni Nora ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit naalala niya ang sulat ni Gabriel. Itinaas niya ang kanyang baba at naglakad ng tuwid sa tabi ng lalaki. Hindi pinapansin ang mga mapanuring tingin ng mga empleyado. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay mas lalong matindi. Ang mga miyembro ng Board of Directors, na pawang mga matatandang lalaki na puno ng kayabangan, ay nagulat nang ipakilala ni Gabriel si Nora bilang bagong Internal Audit Director. Ang ingay ng pagprotesta ay bumasag sa katahimikan ng silid, ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Gabriel ay sapat na para patahimikin ang lahat. Tumayo si Nora sa harap ng screen. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at nagmamakaawa, ay naging malinaw at puno ng awtoridad. Ipinakita niya ang mga graph, ang mga butas sa daloy ng pera, at ang mga sadyang pagmamanipula sa mga record na ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Don Arturo. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang bala na tumatama sa mga tiwaling opisyal sa loob ng silid. Ang kanyang katalinuhan ay tila isang liwanag na nagbuyangyang sa lahat ng kadilimang itinatago ng kompanya. Matapos ang pulong habang naglalakad sila patungo sa elevator, naramdaman ni Nora ang biglang pagbagsak ng adrenaline sa kanyang katawan. Pumasok sila sa loob ng maliit at saradong espasyo. Ang mahinang tunog ng hudyat ng elevator ay bumasag sa katahimikan habang dahan-dahang sumasara ang mga pinto. Sa loob ng makipot na espasyo, mas lalong naging matapang ang bango ni Gabriel, amoy ng pino, ulan at kapangyarihan.
Naramdaman ni Nora ang paglapit ng lalaki sa kanyang tabi. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Tumingin si Gabriel sa refleksyon nila sa makintab na pader ng elevator. Bagay sa iyo ang lumaban, Nora, ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Huwag mo nang hahayaang muli kang maliit-maliitin ng kahit sino. Kasama mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Nora. Ang pakiramdam ng kilig na akala niya ay para lamang sa mga pelikula ay biglang naging totoo at masakit sa ganda. Lumingon siya kay Gabriel at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtatagpong puno ng mga pangakong hindi pa nasasabi. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay pinuputol ng pagbukas ng pinto ng elevator sa kanilang palapag. Doon, naghihintay ang secretary ni Gabriel, si Monica, na may hawak na isang itim na folder. Ang tingin ni Monica kay Nora ay hindi puno ng paghanga, kundi puno ng matinding poot at selos. May isang lihim na itinatago ang babaeng ito, isang lihim na tila konektado sa mga taong gustong magpabagsak kay Gabriel. "Sir, may mahalagang tawag po kayo mula sa mansion," ang sabi ni Monica. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalas kay Nora tungkol po sa batang kararating lang. Naramdaman ni Nora ang biglang pagbabago ng aura ni Gabriel. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kaba. Sino ang batang ito? At bakit ang balitang ito ay tila isang banta sa kapayapaang kasisimula pa lamang nilang buuin? Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang tunog na hindi kailanman narinig sa loob ng maraming taon, ang boses ng isang bata. Sa loob ng silid na itinalaga ngayon para kay Nora, isang 5 taong gulang na batang babae ang nakaupo sa gitna ng malaking kama. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha, habang ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang manika. Ito si Lyra, ang anak ng yumaong kapatid ni Gabriel na kamakailan lamang ay naulila ng lubos. Siya ang anak ni Lorenzo, ang mahinang paliwanag ni Gabriel habang nakatayo sila sa may pintuan. Ang kanyang boses ay tila may halong pait at bigat. "Dinala ko siya rito mula sa probinsya para ilayo sa mga kamay ni Don Arturo. Ang matandang iyon ay gagawin ng lahat para makuha ang mana ng bata. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng negosyo, kitang-kita ang pagkalito ni Gabriel sa harap ng isang umiiyak na bata. Nanatili siyang nakatayo ng matigas. Tila ba ang pag-alo sa isang maliit na bata ay isang puzzle na hindi niya kayang lutasin. Ang bawat hikbi ni Lyra ay tila isang dagok sa kanyang dibdib na hindi niya alam kung paano sasabayan. Dahan-dahang lumapit si Nora. Lumuhod siya sa tabi ng kama para kapantay niya ang mga mata ng bata. Sa halip na pilitin itong tumigil sa pag-iyak, nagsimula siyang humuni ng isang pamilyar na oyayi, isang awiting madalas kantahin ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isinalaysay niya ang kwento ng isang munting bituin na nawala sa dilim ngunit nahanap ang kanyang daan pauwi dahil sa liwanag ng buwan. Ang malumanay na boses ni Nora ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Lyra. Mula sa bintana, nakatitig si Gabriel sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mansyon na dati ay tila isang malamig na museo ng yaman ay nagkaroon ng buhay. Ang imahe ni Nora na hinahaplos ang buhok ng bata
ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso, isang pagnanais para sa isang pamilyang matagal na niyang itinanggi sa kanyang sarili. Nang sumapit ang gabi, ayaw magpaalam ni Lyra kay Nora. Dahil sa takot na maiwang mag-isa, hiniling ng bata na matulog sa gitna nilang dalawa ni Gabriel sa malaking master's bedroom. Walang nagawa si Gabriel kundi pumayag. Habang nakahiga sila sa ilalim ng malambot na kumot, ang maliit na katawan ni Lyra ang nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang pusong puno ng sugat. Ang bawat hininga ni Gabriel ay nararamdaman ni Nora, at ang bango nito ay tila unti-unting nagpapakalma sa kanyang sariling kaba. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Gabriel para ayusin ang kumot ni Lyra. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumampi ang kanyang mga daliri sa palad ni Nora. Ang init ng balat nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ng dalaga. Hindi agad binawi ni Gabriel ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya itong manatili doon ng ilang saglit. Isang tahimik na pagkilala sa kapayapaang magkasama nilang nahanap. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng gulo sa labas ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding damdamin ng pag-aari at kaligtasan. Kinabukasan, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay humalo sa hangin ng mansyon. Naghanda si Nora ng isang simpleng salusalo para sa kanilang tatlo. Kahit na bahagyang sunog ang gilid ng mga itlog dahil sa pagmamadali, tahimik itong kinain ni Gabriel nang walang reklamo. Ang tunog ng tawanan ni Lyra habang nagkukwento tungkol sa kanyang manika ay naging musika sa pandinig ni Nora. Pakiramdam niya ay isa na itong tunay na tahanan, ngunit ang munting paraisong ito ay biglang nayanig nang lumapit ang kanilang gwardiya na may dalang masamang balita. "Sir, may gumagawa po ng gulo sa labas ng tarangkahan. Ayaw po nilang umalis." Dinala sila ng kanilang mga paa sa balkonahe at doon halos tumigil ang tibok ng puso ni Nora. Nakatayo sa labas ng gate si Elena, ang kanyang madrasta, kasama ang isang grupo ng mga taong may hawak na mga cellphone at camera, mga vlogger at reporters na handang kumuha ng anumang kontrobersya. Ang mukha ni Elena ay puno ng mapanlinlang na luha, sumisigaw ng mga salitang sadyang ginawa para sirain ang dangal ni Nora sa harap ng buong mundo. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Ang tsismis at iskandalo na kinatatakutan ni Nora ay narito na, at handa itong sunugin ang lahat ng kapayapaang sinimulan nilang buuin. "Nora, lumabas ka rito. Ang anak kong walang utang na loob. Matapos kitang palakihin at ituring na parang tunay na anak, heto ka ngayon, nagpapasasa sa yaman habang ang pamilya mo ay nagdidildil ng asin." Ang boses ni Elena ay umaaling-aungaw sa labas ng mataas na bakod, dala ng malalakas na megaphone na tila sadyang ginawa para gisingin ang buong barangay. Ang mga salitang walang utang na loob ay parang mga latay na humahampas sa balat ni Nora. Mula sa loob ng mansyon, nakita ni Nora sa screen ng security monitor ang kumpulan ng mga taong may hawak na camera. Ang bawat kislap ng ilaw mula sa mga flash ay tila mga panusok na gustong bumulag sa kanyang katahimikan. Nakita niya si Elena, may pahid ng pekeng luha sa mukha habang humahagulgol sa harap ng isang sikat na vlogger. Naramdaman ni Nora ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik
na nagpapahirap sa kanyang bawat paglunok. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang sumigaw at sabihin sa lahat ang katotohanan na siya ay ibinenta, na siya ang biktima. Ngunit alam niya ang kultura ng tsismis sa paligid. Sa mata ng madla, ang isang madrastang umiiyak ay palaging mas paniniwalaan kaysa sa isang anak na nakatira sa loob ng isang palasyo. Huwag mong susubukang lumabas. Ang malalim na boses ni Gabriel ay bumasag sa kanyang nagkakagulong isipan. Hindi na malayan ni Nora na nasa likuran na niya pala ang lalaki. Naramdaman niya ang mga kamay ni Gabriel na dahan-dahang pumatong sa kanyang mga balikat. Ang init na nagmumula sa mga palad nito ay tila isang proteksyon na pilit humaharang sa panginginig ng kanyang katawan. Hinila siya ni Gabriel palapit at sa isang pambihirang pagkakataon, naramdaman ni Nora ang yakap nito mula sa likuran. Isinandal ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Nora. Ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa leeg ng dalaga. Huwag kang bumaba sa level nila, Nora. Ang mga taong ganyan ay nabubuhay sa atensyon. Kapag binigyan mo sila ng reaksyon, nananalo sila. Ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa mabilis na pintig ng puso ni Nora. Ngunit hindi tumigil si Elena. Mas lalong naging matalim ang kanyang mga paratang. Tinawag niyang Kerida at manggagamit si Nora. Nakita ni Nora ang mukha ni Lyra na nakasilip din sa bintana. Ang bata ay puno ng takot at kalituhan. Iyon ang nagbigay ng lakas kay Nora. Hindi siya pwedeng manatiling nagtatago habang ang mga taong mahalaga sa kanya ay nadadamay sa dumi ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang kumawala si Nora sa yakap ni Gabriel. Kailangan ko itong harapin, Mr. Costa. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. At para kay Lyra. Huminga ng malalim si Gabriel. Sa halip na pigilan siya, hinawakan nito ang kanyang kamay ng napakahigpit. Kung ganoon, gagawin natin ito ng magkasama. Bumukas ang malaking gate ng mansyon. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng giyera. Agad na dinaluhong sila ng mga reporter at vlogger. Ang ingay ng mga tanong ay tila isang bagyong sumasalubong sa kanila. Patuloy sa pag-arte si Elena, susugod sana ito para saktan si Nora, ngunit mabilis na humarang ang braso ni Gabriel. Itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Ang autoridad na nagmumula sa kanyang tindig ay sapat na para magkaroon ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Makinig kayong lahat. Ang simula ni Gabriel, ang boses niya ay malinaw at matatag. Ang babaeng ito, si Nora, ay hindi ko pag-aari. Hindi rin siya basta empleyado. Siya ang babaeng pinili kong makasama sa habambuhay. Si Nora ay magiging asawa ko. At sino mang magtangkang manira sa kanyang dangal ay ituturing kong kaaway ng buong pamilya Costa. Ang mga flash ng camera ay mas lalong bumilis ang pagsabog ng liwanag. Si Nora ay tila nawalan ng hininga sa narinig. Lumingon siya kay Gabriel at nakita niya ang seryosong tingin ng lalaki. Isang tingin na nagsasabing ang lahat ng ito ay totoo. Si Gabriel ay hindi lamang siya ipinagtatanggol. Ibinibigay nito sa kanya ang kanyang pangalan, ang kanyang proteksyon, at ang kanyang buong mundo. Napatigil si Elena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang pekeng luha ay napalitan ng isang mapait na pagkatalo. Alam niya na sa harap ng isang Costa, wala siyang laban. Ngunit bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan, tumingin siya ng matalim kay Nora at bumulong ng isang sumpa
na tila isang huling kagat ng isang ahas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mabubuhay sa loob ng gintong hawla na iyan, Nora. Hindi pa tayo tapos. Umalis ang grupo ni Elena, iniiwan ang katahimikan na tila ba may dalang panganib. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mansyon, isang anino ang gumagapang sa dilim ng garahe. Ang tunog ng metal na pilit pinuputol ay hindi narinig ng sinuman. Ang preno ng sasakyan ni Gabriel ay dahan-dahang hinayhayan, handang bumigay sa oras na ito ay muling tumakbo sa kalsada. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila may dalang bagong pag-asa, ngunit para kay Nora, ang bawat liwanag ay may kaakibat na mahabang anino. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang cellphone, bumubungad sa kanya ang mga headlines ng bawat balita sa social media. Ang larawan nila ni Gabriel sa harap ng gate kahapon ay naging viral. Ang mga komento ay halo-halo. May mga bumabati, may mga nagdududa, at may mga patuloy na nagkakalat ng tsismis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay sa labas, ang tanging naririnig ni Nora ay ang paulit-ulit na deklarasyon ni Gabriel sa kanyang isipan. Si Nora ay magiging asawa ko. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tumungo sa dining area. Doon, naabutan niya si Gabriel na tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Ang presensya ng lalaki ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Nang mapansin siya ni Gabriel, ibinaba nito ang dyaryo at binigyan siya ng isang tipid na ngiti. Isang ngiting hindi na kasing lamig ng dati. Bakit mo ginawa yon, Mr. Costa? Ang mahinang tanong ni Nora habang nauupo sa tapat nito. Alam nating dalawa na ang deklarasyong iyon ay para lamang patahimikin ang media. Hindi mo kailangang itali ang pangalan mo sa isang katulad ko. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang tasa at tinitigan ng masinsinan si Nora. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat bahagi ng mukha ng dalaga na tila binabasa ang bawat takot at pag-aalinlangan nito. Akala mo ba ay laro lang ang lahat para sa akin, Nora? Sa mundo ko, ang bawat salitang binibitawan ko ay may katumbas na pananagutan. Hindi ko sasabihin ng isang bagay kung wala akong balak na panindigan ito. Naramdaman ni Nora ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang kilig na naramdaman niya kahapon ay muling nagbalik, mas matindi at mas totoo. Gusto niyang magtanong pa. Gusto niyang malaman kung may mas malalim pang kahulugan ang mga salitang iyon, ngunit ang dating ngiti ni Lyra na tumatakbo patungo sa kanila ang bumasag sa seryosong sandali. Mama Nora, Papa Gabriel, kain na po tayo. Ang masayang sigaw ng bata. Ang tawag ni Lyra sa kanya na Mama ay tila isang kumpirmasyon ng pamilyang unti-unti nilang nabubuo. Sa ilalim ng hapagkainan, hindi sinasadyang sumayad ang paa ni Gabriel sa paa ni Nora, isang maliit na ugnayan na nagdulot ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Matapos ang almusal, naghanda na sila para pumunta sa opisina. May mahalagang board meeting na gaganapin at iginiit ni Gabriel na siya mismo ang magmamaneho ng kanyang paboritong itim na sedan. Habang naglalakad sila patungo sa garahe, naramdaman ni Nora ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, isang premonisyon na tila may mali sa paligid. Teka, Mr. Costa, ang sabi ni Nora nang mapansin ang isang madilim na likido na dahan-dahang umaagos mula sa ilalim ng sasakyan.
Tumigil si Gabriel at tiningnan ang itinuturo ni Nora. Ang likido ay malapot at may kakaibang amoy. Mabilis na lumuhod si Gabriel para suriin ang ilalim ng kotse. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng poot. Nang haplusin niya ang mga kable malapit sa gulong, nakita niyang ang mga ito ay malinis na pinutol, hindi dahil sa kalumaan, kundi dahil sa sadyang pagsabotahe. Huwag kayong papasok sa loob, ang mahinang utos ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang mahinang tunog ng isang makina ng motorsiklo na mabilis na humaharurot palayo mula sa labas ng kanilang bakod. Ang katahimikan ng garahe ay napalitan ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang banta ni Elena at ang poot ni Don Arturo ay hindi lamang mga salita. May nagtangka sa buhay nila at kung hindi dahil sa matalas na mata ni Nora, maaring nasa gitna na sila ng isang malagim na aksidente sa kalsada. Niyakap ni Nora si Lyra ng mahigpit, pilit itinatago ang takot sa bata. Lumingon siya kay Gabriel at nakita ang lalaking tila bumalik sa pagiging isang halimaw. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagnanais na protektahan ang mga taong nagsisimula na niyang mahalin. Sino ang gagawa nito? Ang nanginginig na tanong ni Nora. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa sa lamig. Hanapin niyo kung sino ang pumasok sa garahe kagabi. Ngayon din. At bantayan niyo ang bawat galaw ni Elena at Don Arturo. Walang ititira. Habang nakatayo sila sa gitna ng garahe, isang maliit na piraso ng papel ang nakita ni Nora na nakaipit sa wiper ng sasakyan. Dahan-dahan niya itong kinuha at pinasa ang nakasulat sa pulang tinta. Ang unang babala ay para sa preno, ang susunod ay para sa puso. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng gate, nakapasok na ito sa loob ng kanilang tahanan. At sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Nora na ang buhay na pangarap niya ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos. Ang amoy ng langis at ang malamig na haplos ng hangin sa garahe ay tila naging lason na unti-unting pumapatay sa kapayapaang kani-kanina lang ay tinatamasa ni Nora. Hawak ang maliit na piraso ng papel na may pulang tinta. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita sa babalang iyon ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang seguridad. Ang unang babala ay ang preno, isang tangkang pagpatay na hindi natuloy dahil lamang sa isang pagkakataon. Ngunit ang susunod na banta para sa kanyang puso ay mas nakakatakot dahil hindi niya alam kung sino ang tunay na target, ang kanyang buhay o ang nararamdaman niya para kay Gabriel. Mabilis na kumilos si Gabriel. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga gwardya ng mansyon ay tila mga aninong mabilis na kumalat sa bawat sulok ng property. Ang autoridad na nagmumula sa kanyang boses ay puno ng poot, isang poot na hindi na lamang para sa kanyang sariling kaligtasan. Kinuha ni Gabriel ang papel mula sa kamay ni Nora at sa isang marahas na pagkuyom, naging isang maliit na bola ng basura ang babalang iyon. Dalhin niyo si Lyra sa loob. I-lock ang lahat ng pinto. Ang mahinang utos ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa madilim na sulok ng garahe. Sa loob ng mansyon, ang kapaligiran ay naging mas lalong mabigat. Ang bawat tunog ng paglakad sa pasilyo ay nagdudulot ng kaba kay Nora.
Habang inaalo niya si Lyra sa silid tulugan, hindi niya mapigilang mapaisip. Paano nakapasok ang sinumang gumawa nito sa loob ng isang bahay na tila isang fortress? May traidor sa loob. Isang mantsa sa gitna ng kalinisan ng kanilang tahanan. Nang sumapit ang gabi, natagpuan ni Nora si Gabriel sa library, pinaliligiran ng mga monitor ng security cameras. Ang mukha ng lalaki ay tila gawa sa bato sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga screen. Lumapit si Nora, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa na may halong chamomile, isang simpleng paraan para pawiin ang tensyong nakabalot sa balikat ng lalaki. Uminom ka muna nito, Mr. Costa, ang mahinang yaya ni Nora. Sandaling natigil si Gabriel. Tiningnan niya ang tasa, pagkatapos ay tumingon siya sa mga mata ni Nora. Ang pagod at ang bigat ng mundong kanyang dinadala ay panandaliang sumilay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Nora ang isang uri ng pagkapit. Isang pagkapit ng isang taong matagal nang nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Bakit hindi ka natatakot, Nora? Bakit hindi ka pa tumatakbo palayo sa akin? Ang mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Ngumiti ng mapait si Nora. Saan pa ako pupunta? Ang pamilyang dapat ay nagprotekta sa akin ang siyang nagbenta sa akin. Ang bahay na ito, kahit puno ng panganib, ang unang lugar kung saan naramdaman kong may puwang ako. Hindi kita iiwan sa labang ito, Gabriel. Ang paggamit ni Nora sa kanyang unang pangalan ay tila isang hudyat ng pagbabago sa kanilang relasyon. Hindi na lamang sila amo at pambayad utang. Sila ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng kaparehong sugat. Inabot ni Gabriel ang mukha ni Nora. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng kaligtasan. Kinabukasan, sa halip na magtago, pumasok si Nora sa opisina ng may mas matinding determinasyon. Kung may traidor man, mahahanap niya ito sa pamamagitan ng mga numero. Alam niyang ang bawat krimen ay may bakas ng pera. Sa loob ng 8 oras, hinalughog niya ang bawat digital record ng kumpanya. Hinahanap ang anumang koneksyon sa pagitan ng mga tauhan ni Gabriel at ni Don Arturo. Habang binabasa ang listahan ng mga entry sa security logs ng mansyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga oras na dapat ay walang tao sa garahe. Ang pangalang iyon ay hindi kay Don Arturo, kundi kay Monica, ang secretary ni Gabriel na palaging nagmamasid sa kanya ng may poot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Nora kay Gabriel, isang maliit na box ang dumating sa kanyang table. Walang pangalan ng sender, tanging ang logo lamang ng isang sikat na jewelry shop. Nang buksan ito ni Nora, hindi alahas ang kanyang nakita. Sa loob ng kahon ay isang piraso ng tela, isang pamilyar na piraso ng tela mula sa paboritong manika ni Lyra na may mantsa ng kulay itim na langis ng sasakyan. Naramdaman ni Nora ang biglang pagtigil ng kanyang mundo. Ang banta ay hindi na lamang tungkol sa preno o sa puso. Ang banta ay nasa loob na mismo ng silid ni Lyra. Kasabay nito, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag, at sa pagpindot niya ng answer, isang boses na hindi kay Elena o kay Arturo ang kanyang narinig. Ang galing mo sa mga numero, Nora, pero tingnan natin kung gaano kakabilis magbilang ng mga huling sandali ng batang mahal mo.
Ang malambing ngunit nakakangilong boses ni Monica ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang boses ni Monica sa kabilang linya ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan na dumaan sa batok ni Nora. Ang dating mahinhin at profesional na tono ng secretary ay napalitan ng isang malapot na pait, isang uri ng katusuhan na nagpapatunay na ang kaaway ay matagal nang nakaupo sa tabi nila, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para tumira. Naramdaman ni Nora ang mabilis na paglamig ng kanyang pawis habang ang kanyang paningin ay nagdidilim sa takot para sa kaligtasan ni Lyra. Huwag mong susubukang sumigaw o tumawag kay Gabriel, Nora. Ang pagpapatuloy ni Monica, ang kanyang mahinang tawa ay tila tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan sa dilim. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong hindi na muling makakauwi ang batang iyan. Pumunta ka sa rooftop ng kumpanya. Ngayon din, mag-isa ka lang. Dahan-dahang ibinaba ni Nora ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis na halos mabitawan niya ang gadget. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa pampang, marahas at masakit. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Lumingon siya sa paligid ng kanyang opisina, naghahanap ng anumang bagay na makakatulong sa kanya. Ang kanyang isipan, na dati ay puno ng mga numero at kalkulasyon, ay naging isang magulong mapa ng mga senaryo ng panganib. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, bawat hakbang niya ay tila may dalang mabigat na bakal. Ang pag-aalala para kay Lyra ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sariling buhay. Sa kanyang gunita, bumalik ang imahe ni Lyra na mahimbing na natutulog habang yakap ang manika. Ang manikang ngayon ay winasak na ni Monica. Ang galit ay dahan-dahang humalo sa kanyang takot. Isang mainit na damdamin na nagsimulang magbigay ng lakas sa kanyang nanginginig na mga binti. Pagdating niya sa rooftop, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin. Doon, sa gilid ng mataas na gusali, nakatayo si Monica. Walang bakas ni Lyra sa paligid na nagbigay ng kaunting pag-asa kay Nora na baka isang pananakot lamang ang lahat. Ngunit ang hawak ni Monica na isang maliit na sapatos ni Lyra ay sapat na para muling gumuho ang mundo ni Nora. Nasaan si Lyra? Ang nangangatal na tanong ni Nora, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Masyado kang naging kampante, Nora. Ang sagot ni Monica habang dahan-dahang lumalapit. Akala mo ba ay madali mo lang kaming mapapabagsak ni Don Arturo? Ang kumpanyang ito ay para sa mga taong may dugong kosta, hindi para sa isang pambayad utang na katulad mo. Ibinenta ka na ng sarili mong pamilya, bakit hindi mo na lang tanggapin na wala kang lugar dito? Ang mga salita ni Monica ay puno ng pagkamuhi at selos. Na-realize ni Nora na hindi lamang pera ang motibo ng babae. Ito ay isang personal na galit ng isang taong matagal nang naghahangad sa atensyon at posisyon ni Gabriel. Ngunit bago pa man makasagot si Nora, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ang bumasag sa tensyon. Si Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng malakas na unos. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng kontrol, ay ngayon ay nag-aapoy sa hindi maipaliwanag na poot. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga tauhan ng kumpanya na may hawak na mga ebidensyang kinuha mula sa computer ni Monica. Tapos na ang laro mo, Monica. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan
na tila yumanig sa semento ng rooftop. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nagbigay ng access kay Arturo sa garahe at ikaw ang nagmamanipula ng mga logs para pagtakpan ang mga krimen niya. Nabitawan ni Monica ang sapatos ni Lyra at ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot. Sa isang mabilis na pagkilos, nakuha ni Nora ang sapatos at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang relief na naramdaman niya nang makitang ligtas si Gabriel at ang katotohanang kasama niya ito sa labang ito ay nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Nasaan ang bata? Ang sigaw ni Gabriel habang papalapit kay Monica. Nasa bahay lang siya. Hindi ko siya kinuha. Ang pag-amin ni Monica habang umiiyak. Ginamit ko lang ang sapatos niya para takutin si Nora. Gusto ko lang siyang umalis. Gusto ko lang na mawala siya. Napaluhod si Nora sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang pasasalamat na ligtas si Lyra ay tila isang malaking pasanin na biglang nawala sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Gabriel kay Nora. Hindi niya pinansin ang mga pulis na nagsisimula ng arestuhin si Monica. Lumuhod siya sa tabi ni Nora at niyakap ang dalaga ng napakahigpit. Ligtas na siya, Nora. Ligtas na kayong dalawa. Ang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay puno ng pagkalinga, isang golden moment na nagparamdam kay Nora na sa gitna ng lahat ng kataksilan, may isang taong hinding-hindi siya bibitawan. Ngunit habang inaalalayan ni Gabriel si Nora patayo, ang cellphone ni Nora ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito, ang screen ay nagpapakita ng isang video call mula sa isang hindi kilalang source. Sa pagpindot ni Nora, lumitaw ang mukha ni Elena. Ngunit hindi ito umiiyak. Ang kanyang madrasta ay nasa loob ng isang madilim na silid at sa likuran niya, nakatali sa isang upuan ang isang taong hindi inaasahan ni Nora na makikita sa ganitong kalagayan. Ang kanyang sariling kapatid na si Chloe na may bakas ng tunay na sakit at takot sa mga mata. Akala mo ba ay si Lyra lang ang kaya kong gamitin, Nora? Ang nakakangilong boses ni Elena. Ngayon mamili ka. Ang bagong pamilya mo o ang dugo at laman na iniwan mo sa akin? Ang susunod na bilang ay hindi na para sa preno, kundi para sa huling hininga ng kapatid mo. Ang katahimikan sa rooftop ay naging mas lalong nakakasakal. Ang tagumpay nila laban kay Monica ay tila isang maliit na panalo lamang sa isang giyera na ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Ang panganib ay lumipat mula sa mansyon patungo sa mismong dugo ni Nora. Dugo ng iyong dugo, Nora. Laman ng iyong laman. Hahayaan mo bang mabulok ang sarili mong kapatid sa kamay ng mga taong walang awa dahil lang sa katigasan ng puso mo? Ang tinig ni Elena mula sa maliit na screen ng cellphone ay tila isang malapot na putik na pilit bumabalot sa katinuan ni Nora. Sa likuran ng kanyang madrasta, nakita ni Nora si Chloe. Ang kapatid niyang dati ay palaging maayos, mabango, at puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang basang sisiw, namumutla, nanginginig, at may mga bakas ng luha sa madusing na mukha. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kalooban ni Nora. Habang siya ay unti-unting nakakahanap ng liwanag sa piling ni Gabriel, ang kapatid naman niyang itinuring na prinsesa ni Elena ay dahan-dahang itinatapon sa madilim na hukay ng sarili nilang ina. Naramdaman ni Nora ang mabilis na paghina ng kanyang mga tuhod. Ang hanging umiihip sa rooftop ay tila naging yelo na nagpapatigas sa kanyang bawat galaw.
Ang sacrifice dilemma ay narito na sa kanyang harapan. Kung ililigtas niya si Chloe, kailangan niyang talikuran ang hustisyang sinimulan niyang buuin kasama si Gabriel. Kung hahayaan naman niya ang kapatid, habang buhay na dadalhin ng kanyang konsensya ang bigat ng kamatayan ng huling ugnayang mayroon siya sa kanyang ama. Huwag kang maniwala sa kanya, Nora. Ang mahinahong bulong ni Gabriel. Naramdaman ni Nora ang mainit na palad ng lalaki na humawak sa kanyang malamig na kamay, pinipigilan ang panginginig nito. Isang laro lang ito. Ginagamit niya ang sarili niyang anak para makuha ang gusto niya. Pero Gabriel, tingnan mo si Chloe. Ang pabulong na sagot ni Nora, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Hindi siya umaarte. Totoo ang takot sa mga mata niya. Alam nating dalawa kung ano ang kayang gawin ni Elena kapag naipit na siya sa mga utang. Tumingin si Gabriel ng matalim sa screen. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng kalkulasyon, ay ngayon ay nagpapakita ng isang uri ng pagkasuklam sa kawalan ng puso ni Elena. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang pagkakawasak ng puso ni Nora. Ang golden moment ng kanilang tagumpay laban kay Monica ay mabilis na nalamon ng bagong unos na ito. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Nora, pilit itong inihaharap sa kanya para itigil ang panonood sa masakit na video. Bigyan mo ako ng 2 oras, Elena. Ang malakas na deklarasyon ni Gabriel sa telepono, ang boses niya ay walang bahid ng takot. Kapag may nangyaring masama kay Chloe, sisiguraduhin kong wala ng lupang pagtataguan ka sa mundong ito. Mabilis na pinatay ni Gabriel ang tawag at agad na binuhat ang halos mawalan na ng malay na si Nora pababa ng gusali. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Nora, nakatingin lamang sa labas ng bintana habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat gusali na kanilang nadadaanan ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinahabol. Ang pakiramdam ng utang na loob na pilit itinanim ni Elena sa kanyang isipan ay muling nag-aalsa. Tila isang lason na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Nanay Maria na may dalang balita. "Sir, may dumating na sulat para kay Nora. Iniwan daw ng isang lalaking nakamotorsiklo." Binuksan ni Nora ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang lumang susi at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Chloe. "Ate, patawarin mo ako. Akala ko ay mahal ako ni Mama, pero ipinatalo niya rin ako sa sugal. Tulungan mo ako bago pa nila ako dalhin sa malayo." Ang bawat salita ni Chloe ay tila isang sampal ng katotohanan kay Nora. Ang kapatid niyang akala niya ay kasabwat ni Elena ay isa rin palang biktima. Ang poot ni Nora kay Elena ay umabot sa sukdulan. Ngunit kasabay nito, isang misteryo ang bumabalot sa susi. Para saan ang susing ito? At bakit ito ipinadala sa kanya sa gitna ng kaguluhang ito? Habang tinititigan ni Nora ang susi, napansin niya ang isang maliit na marka sa hawakan nito, ang logo ng isang lumang safe house na pag-aari noon ng kanyang ama. Doon niya na-realize na may mga bagay na itinatago si Chloe na hindi alam ni Elena. Isang lihim na maaring maging susi sa kanilang kaligtasan o maaring maging mitya ng kanilang tuluyang pagkawasak. Lumingon si Nora kay Gabriel na kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang mga security personnel. Alam niyang hindi siya pwedeng kumilos ng mag-isa, pero alam din niyang ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa panganib para kay Chloe.
Ang desisyong gagawin niya sa gabing ito ay hindi lamang magtatakda ng kapalaran ng kanyang kapatid, kundi pati na rin ng tiwalang pilit niyang binuo sa pagitan nila ni Gabriel. Gabriel, ang tawag ni Nora, ang kanyang boses ay puno ng bagong uri ng determinasyon. Alam ko kung nasaan sila, pero kailangan nating magmadali dahil hindi lang pera ang kailangan ni Elena. May mas malalim pa siyang plano na hindi natin inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay muling binalot ng kaba. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa mga numero o sa kumpanya. Ito ay tungkol na sa dugong dumadaloy sa mga ugat ni Nora, isang dugong pilit niyang tinatakasan, ngunit ngayon ay kailangan niyang iligtas. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, hindi mapakali si Elena habang hinihintay ang pagdating ni Don Arturo. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pusta sa sugal ay natalo at ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi na marunong maghintay. Para sa kanya, ang tanging paraan para makabangon ay ang tuluyang pagbagsak ni Gabriel Costa at ang pagkuha sa yaman na sa tingin niya ay dapat na sa kanya. Nasa akin na ang impormasyon, Arturo. Ang bulong ni Elena nang sa wakas ay dumating ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kasakiman habang inilalabas ang isang flash drive. Ang mga pirma, ang mga selyo, at ang lahat ng kailangan natin para mailipat ang mga shares ni Gabriel sa pangalan mo. Isang pindot mo lang at mawawalan ng saysay ang asawa-asawahan na laro ni Nora. Humalakhak si Don Arturo, isang tunog na puno ng katusuhan. Akala ni Gabriel ay napakagaling niya. Akala niya ay sapat na ang katalinuhan ng batang pambayad utang na iyon para protektahan ang kanyang imperyo. Hindi nila alam na ang pinakamalaking banta ay palaging nagmumula sa mga taong higit na nakakakilala sa kanila. Habang nagdiriwang ang dalawa sa kanilang inaakalang tagumpay, sa loob ng tahimik at payapang silid-aklatan ng mansyon ng mga Costa, ibang senaryo ang nagaganap. Nakaupo si Nora sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, may isang uri ng malamig na determinasyon ang nakaukit sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel, hawak ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bawat galaw ni Nora, puno ng paghanga at isang uri ng debosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa sinuman. Ang golden moment na ito ay tila isang hinto sa gitna ng digmaan. Ang katahimikan ng kanilang pagsasama ay mas malakas kaysa sa anumang ingay ng panganib sa labas. Sigurado ka ba rito, Nora? Ang mahinang tanong ni Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ng dalaga. Ang mga taong gahaman Gabriel ay palaging nagbubulag-bulagan sa mga bagay na masyadong maganda para maging totoo. Ang sagot ni Nora, hindi inaalis ang tingin sa screen. Hinayaan ko silang makuha ang mga dokumentong akala nila ay susi sa iyong pagbagsak. Pero ang totoo, ang bawat pirma roon ay nakakabit sa isang debt trap, isang banyong puno ng mga utang na reresibo sa kanila sa oras na gamitin nila ito. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nora nang makita niya ang isang pulang notification sa kanyang computer. Ang trap ay na-activate na. Ginamit na ni Elena at Don Arturo ang mga pekeng dokumento para kumuha ng pautang sa mga mapanganib na financier.
sa ilalim ng pangalan ng kanilang sariling mga kumpanya sa pag-aakalang ang mga shares ni Gabriel ang kanilang collateral. Sa isang iglap, pinindot ni Nora ang enter. Ang lahat ng bank accounts na konektado sa mga transaksyong iyon ay biglang na-freeze. Ang lahat ng assets na pilit na kinuha ni Don Arturo ay naging mga wrapping papel na walang halaga sa harap ng batas. Ang kanilang sariling kasakiman ang naging lubid na bibigti sa kanila. Lumingon si Nora kay Gabriel at doon ay naramdaman niya ang init ng mga labi ng lalaki sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pasasalamat, paggalang at higit sa lahat, pag-ibig. Ang galing mo, mahal ko. Ang bulong ni Gabriel, ang boses niya ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi ko akalaing ang batang babaeng nakita ko sa madilim na silid na iyon ang siyang magliligtas sa akin at sa lahat ng pinaghirapan ko. Naramdaman ni Nora ang paghampas ng kilig sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang malalim na kapayapaan ng paghihiganti ng walang pagdanak ng dugo. Ang kanyang katalinuhan ang naging kanyang tabak, at ang tiwala ni Gabriel ang naging kanyang kalasag. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng lumang mansyon ni Elena, ang katahimikan ay binalot ng matinding takot. Isang mabilis at marahas na pag-vibrate ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Nang sagutin ito ni Elena, hindi ang boses ni Don Arturo ang kanyang narinig, kundi ang malat at nakakatakot na boses ng mga maniningil ng utang mula sa black market. Nasaan ang pera, Elena? Sabi mo ay may collateral ka. Pero base sa mga dokumento mo, ikaw na ngayon ang nagmamay-ari ng lahat ng utang ni Gabriel Costa na sadyang inilipat sa iyo. 50 milyon, Elena, at wala ka ng oras. Narinig ni Nora mula sa kanyang monitor ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa kabilang linya. Isang marahas na paghampas ng pinto ang sumunod na tila ba ang mga naniningil ay nakarating na sa mismong pintuan ng kanyang madrasta. Ang huling babala ay tapos na. Ngayon, ang tunay na fanquit ay nagsisimula na. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lumang mansyon ng kanyang pamilya ay tila pag-ungkat sa mga sugat na matagal ng pilit na ibinabaon ni Nora. Nakatitig siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na kalsada na dati ay puno ng kanyang mga pangarap, ngunit naging saksi rin sa kanyang pinakamatinding paghihirap. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Gabriel, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay ay sapat na upang ipaalala sa kanya na sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng kupas na at maduming gate, bumungad sa kanila ang isang magulong eksena. Isang grupo ng mga lalaking may matitikas na pangangatawan ang kasalukuyang naghahagis ng mga gamit mula sa loob ng bahay patungo sa kalsada. Ang bawat pagbagsak ng kahoy at pagkabasag ng baso ay tila tunog ng pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Nora si Elena. Ang kanyang madrasta, na dati ay palaging kagalang-galang at marangya, ay ngayon ay tila isang baliw na nakalugay ang buhok, pilit na humahawak sa huling piraso ng kanyang natitirang yaman. Dahan-dahang bumaba si Nora ng sasakyan. Ang kanyang asul na vest at pantalon ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na tila nagpatahimik sa paligid. Ang hangin ay mabigat, amoy alikabok at pagkabulok. Nang makita siya ni Elena,
Tila nakakita ito ng isang anghel na tagapagligtas sa gitna ng impyerno. Nora, salamat sa Diyos, dumating ka! Ang sigaw ni Elena habang mabilis na lumalapit at pilit na yumayakap sa binti ng dalaga. Sabihin mo sa kanila, Nora. Sabihin mo sa mga lalaking ito na babayaran natin sila. Ang asawa mo, si Gabriel, marami siyang pera, hindi ba? Nora, anak, mahiya ka naman sa balat mo. Huwag mong hayaang palayasin ng nanay mo sa sarili nating bahay. Tiningnan ni Nora ang babaeng nasa paanan niya. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na pagkaawa. Wala na akong utang na loob sa iyo, Elena. Binayaran ko na ang lahat ng iyon nang ibenta mo ako sa isang taong akala mo ay papatay sa akin. Binayaran ko na iyon ng bawat patak ng luha at bawat pasa na tiniis ko sa loob ng bahay na ito. Pero Nora, ako ang nagpalaki sa iyo. Ang muling pagsusumamo ni Elena, ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Hindi pagpapalaki ang tawag sa pagkulong sa akin sa bodega, Elena. Hindi pagmamahal ang tawag sa paggamit sa akin para sa iyong mga utang, ang mahinahong sagot ni Nora. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang asul na folder. Ang bahay na ito ay hindi na sayo. Inilit na ito ng bangko dahil sa mga utang mo at kaninang umaga, formal ko na itong binili gamit ang sarili kong pera. Hindi pera ni Gabriel, kundi ang perang pinaghirapan ko sa aking katalinuhan. Nabitawan ni Elena ang binti ni Nora. Ang kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding pagkagulat at pait. Ang bahay na dati ay ginamit niya para ipakita ang kanyang kapangyarihan ay pag-aari na ngayon ng babaeng palagi niyang minamaliit. Sa isang gilid, nakita ni Nora si Chloe na nakaupo sa sahig, umiiyak habang yakap ang kanyang sarili. Kahit na nasaktan siya ng kanyang kapatid, hindi kayang tiisin ni Nora na makitang tuluyang mawasak ang buhay nito. Lumingon si Nora sa isa sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo si Chloe sa isang maayos na boarding school sa malayo. Siguraduhin ninyong magkakaroon siya ng pagkakataong mag-aral at magbago. Iliglay niyo siya mula sa impluensya ng kanyang ina, ang utos ni Nora. Alam niyang ito ang huling paraan para mabigyan ng hustisya ang pangalan ng kanyang ama. Habang hinihila ng mga maniningil ng utang si Elena palayo sa gate, isang pagkaladkad na puno ng ingay ng pagprotesta, ngunit walang bahid ng dahas, nanatiling nakatayo si Nora sa gitna ng kalsada. Hinitit niya ang sariwang hangin, tila ba sa bawat hininga niya ay dahan-dahang nawawala ang lason sa kanyang katawan. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa paglaya mula sa mga kadenang pangkaisipan na iginapos sa kanya sa loob ng maraming taon. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran at ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ni Nora. Tapos na, Nora, wala na ang mga anino. Tumango si Nora at sumandal sa dibdib ng lalaki. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa mansyon bago sila tumalikod at sumakay sa sasakyan. Ang golden moment na ito ay hindi ang paghihiganti, kundi ang paglalakad palayo ng may malinis na budhi at pusong handa ng magmahal ng totoo. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang paalala na ang buhay, gaano man ito kayaman o kapangyarihan, ay hiram lamang. Nakaupo si Nora sa tabi ng kama ni Gabriel, mahigpit na hawak ang kamay ng lalaki habang pinagmamasdan ang maputla, ngunit mapayapang mukha nito. Ang balita ng doktor ay isang malaking pampalubag loob.
Pagkapagod at matinding stress lamang ang naging sanhi ng pagbagsak ni Gabriel matapos ang sunod-sunod na gulo. Sa katahimikan ng silid, tanging ang mahinang tunog ng paghinga ni Gabriel ang maririnig, isang musika sa pandinig ni Nora na nagpapatunay na ang lahat ng panganib ay lumipas na. Habang nagbabantay, isang tawag ang natanggap ni Nora mula sa kanilang abogado. Ang huling hatol ay ibinaba na. Si Don Arturo ay formal ng kinasuhan ng plunder at estafa at dahil sa dami ng ebidensyang nakalap ni Nora, wala na itong pagkakataong makalabas pa ng kulungan. Ang korporasyon ng mga Costa ay muling malinis at ang mga tiwaling opisyal ay isa-isang natanggal. Ang katarungang matagal na ipinagkait sa pamilya ni Gabriel ay sa wakas ay nakamit na at lahat ng ito ay nagsimula sa isang piraso ng papel na pinulot ni Nora sa dilim. Dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Nora, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na wala ng bahid ng halimaw kundi puno ng isang taong nahanap na ang kanyang tahanan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Nora, tila ba ayaw na niyang bitawan ang natatanging liwanag sa kanyang buhay. Nora, ang mahinang tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa puso ng dalaga. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling maging tao. Umiling si Nora habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. Tayo ang nagligtas sa isa't isa, Gabriel. Binigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang halaga ko at binigyan kita ng dahilan para muling magtiwala. Mula sa kanyang ilalim ng unan, may kinuha si Gabriel, isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at tumambad ang isang nagniningning na singsing na may asul na diamante, kasing kulay ng vest na isinuot ni Nora noong una siyang lumaban sa board meeting. Sa pagkakataong ito, walang camera, walang media, at walang kasunduan. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong nagtatapat. Nora, sa harap ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin, nais kong itanong muli, nais mo bang maging asawa ko sa totoong kahulugan ng salita? Hindi dahil sa utang, hindi dahil sa proteksyon, kundi dahil sa pag-ibig? Ang pagsamo ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi na kailangan ng mahabang pag-iisip para kay Nora. Ang bawat sakripisyo at bawat sakit ay tila naglaho sa isang iglap. Oo, Gabriel, higit pa sa oo. Ang kanilang sandali ay muling nabasag nang bumukas ang pinto at patakbong pumasok si Lyra, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak. Agad na yumakap ang bata sa kanilang dalawa. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng saya. Mama Nora! Papa Gabriel! Gising na po kayo! Ang sigaw ni Lyra. Ang tawag ng bata kay Nora na Mama ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanilang pamilya. Niyakap ni Nora ang bata at hinalikan sa noo habang si Gabriel naman ay inakbayan silang dalawa. Sa loob ng puting silid na iyon, ang lamig ng ospital ay napalitan ng init ng isang tunay na pamilya. Paglipas ng ilang buwan, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umaling-aungaw sa buong lungsod. Sa harap ng altar, nakatayo si Nora sa kanyang puting bestida, naglalakad patungo sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Ang bawat hakbang niya ay isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Ang poot ay napalitan ng pag-asa at ang bawat sugat
ay naging tanda ng kanyang lakas. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang kanyang halimaw na ngayon ay naging kanyang hari, handang simulan ang isang bagong kabanata na wala ng katapusan. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang mga luhang pumatak noon ay naging dilig para sa mga bulaklak na ngayon ay namumukadkad sa hardin ng mansyon ng mga Costa. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na masakit sa mata. Ito ay tila isang mainit na haplos na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng tahanan. Ang mansyon na dati ay itinuturing na kabaong na bato ay puno na ngayon ng ingay ng mga bata, amoy ng masarap na kape, at tunog ng tunay na kaligayahan. Nakaupo si Nora sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang sulat na kararating lamang mula sa Koreo. Ito ay galing sa loob ng kulungan mula kay Elena. Binasa ni Nora ang bawat salita ng pagsisisi at paghingi ng tawad ng kanyang madrasta. Sa tanong na, napatawad na ba niya ito? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang tahimik na pagtanggap. Hindi binisita ni Nora si Elena at hindi rin siya nagpadala ng tulong. Ang pagpapatawad para kay Nora ay hindi ang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinili niyang palayain ang sarili mula sa anino ng kanyang madrasta upang makahinga ng maluwag. Sa kabilang banda, ang kanyang kapatid na si Chloe ay maayos na ang kalagayan. Nag-aaral na ito sa isang unibersidad sa Baguio, malayo sa masamang impluensya ng kanilang ina. Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng mensahe kay Nora, puno ng pasasalamat at pangakong magtatapos para sa dangal ng kanilang ama. Dito nahanap ni Nora ang tunay na kapayapaan, ang makitang ang huling dugong ugnayan niya ay hindi na muling maliligaw ng landas. Nabalik lamang ang diwa ni Nora nang marinig niya ang malakas na halakhak mula sa damuhan. Doon, nakita niya si Gabriel na nakikipaglaro kay Lyra. Ang halimaw ng korporasyon na kinatatakutan ng lahat ay kasalukuyang nakadapa sa damo. Hinahayaan ng bata na lagyan ng mga makukulay na ipit ang kanyang buhok. Sa tabi nila ay isang duyan kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang bunso, si Gabriel Jr., na kapapanganak pa lamang 5 buwan na ang nakalilipas. Napangiti si Nora sa tanong na, nahanap na ba nila ang binyin? Ang sagot ay makikita sa bawat titig ni Gabriel sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na puno ng tensyon, kundi puno ng seguridad. Si Gabriel ay hindi na lamang asawa, siya ang naging angkla ni Nora sa gitna ng bawat pagsubok. Sa bawat gabi na magkatabi silang natutulog, ramdam ni Nora ang tibok ng puso ng lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento para sa lahat ay malinaw. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala na sumasakal sa ating kaligayahan. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ikaw ay wasak na. Ang katalinuhan at katatagan ni Nora ang naging susi niya, ngunit ang pagmamahal na walang kondisyon ang naging kanyang premyo. Sa huling bahagi ng umaga, pumasok si Nora sa loob ng bahay para ilagay ang sulat ni Elena sa isang kahon na hindi na niya muling bubuksan. Nadaanan niya ang fireplace kung saan nakasabit ang isang malaking litrato. Doon, magkakasama silang tatlo, si Gabriel, si Lyra,
At siya, habang sa itaas nito ay ang lumang portrait ng kanyang ama na nakangiti ng may pagmamalaki. Tumingin si Nora sa labas ng bintana at pinanood ang paglipad ng mga ibon patungo sa asul na langit. Ang dating pambayad utang ay nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Hindi na siya isang biktima, siya ay isang asawa, isang ina, at isang babaeng malaya. Ang kwento ng ang pambayad utang ng halimaw ay natapos na at ang kabanata ng kanilang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.